Kaninong bangka ba ang malapit na lumubog? Yan ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Alam niyo po, habang patuloy po ang pagdadadaldal nila para sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang tinutukoy ko po dito ay ito pong kampo po ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na po itong si Harry Roque. Oo, wala pong katigil-tigil ang bibig. Oo, walang katigil-tigil ang bibig sa paninira. Yan hanggang ngayon pulburon issue pa rin. Oo. Pero nakikita naman natin, lalo yata silang pinagsasawaan na ng taong bayan Maliban po kay First Lady at saka si PBBM, pati po yung tatlong anak nila, dinamay na di umano daw po ay addictos din. Ang mga taong ito talaga walang magawa. Pero ang hindi nila alam, yan ay patuloy na sumisira rin sa kanila. Akala nila makakakuha sila ng atensyon sa mga military. Bagay na hindi naman kinakagat po ng ating kapulisan at ng ating Armed Forces of the Philippines. Ayan, pati taong bayan. Yan, pati taong bayan, hindi nga pinapansin na ito Kung sino-sino na nga ang mga nilalabas nila para patutuhanan lamang itong pulboronic nila Pero iniisnab na ng taong bayan. Sila lang naman po ang naniniwala dyan Ang malaking issue po na may pakialam ang taong bayan ay ito pong, alam naman nating lahat po ito. Wala naman pong hindi nakakaalam nito. Medyo talaga napakamahal po ang bilihin ngayon. Bagay naman na tinututukan ng gusto ng ating pamahalaan. Wala na po, mga kababayan. Sa totoo lamang po, palubog na po ang bangka ng mga Duterte. Pansinin po ninyo, itong 4 na Duterte po, lahat po ay may kinakaharap na kaso ngayon. Una, si dating Pangulong Duterte. Ayan, ICC is coming. Dinagdagan pa ni Trillanes ng 2 kaso ng plunder. Grabe. Paano itong si BP Sara naman? Ang alam ko po, kasama po yata si BP Sara dun sa iimbestigahan ng ICC. Ganon din po itong si Congressman Pulong. Congressman ano? Tama. Congressman po ito si Pulong Duterte. At ang asawa po ni Vice President Sara mayroon din kinakaharap. Ang pagkakatanda ko po ay drug smuggling yata. Si Basti naman po ay tantad din ng intriga. Yung mananampal daw siya ng general. Balita ko nga, kakasuhan din yata siya ni General Torre Pati mga kampo, yung mga taga-suporta nila, ayan, may mga kaso rin Kagaya po ni Senator Bato. Ayan. Si Senator Bongo. Ngayon naman po ay si Roque na walang katigil-tigil ang bibig sa kadadaldal sa paninira. Tila lumilitaw na malakitin ang kaugnayan sa usaping Pogo Tapos si PBBM, inaaraw-araw nilang siraan. Ang resulta po, ayun, mas lalo pang dumami ang mga Pilipino nagtitiwala at naniniwala sa kanya. Partikular sa kanyang pamumuno po sa bansa. Kaya mga kababayan, hindi na ako nagtataka kung bakit halos lahat yata na pinapatawag sa Senado o kaya sa Kongreso, mga galing po sa kampo po ni dating Presidente Duterte. Bagay na pinapalabas naman ng mga ito na gusto daw talaga silang pabagsakin o tapusin na ang pangalang Duterte sa politika. Alam nyo, si Pangulong Marcos, hindi naman po ganun yan. Pero ang hindi ko sigurado, baka itong mga kaalyado niya, may mga gustong putulin na ang karir itong mga Duterte sa politika. Wala kita nyo, dating Pangulong Duterte, kung totoong makabayan, sana gabayan niya at tulungan si Pangulong Marcos para sa ikabubuti at ikauunlad ng bansa. Ganon din si BP Sara. Dapat katulong niya ang presidente para paglingkuran ng taong bayan. Hindi. Sila pa itong numero 1 na nagsusulong o gumagawa ng mga dahilan para ang mga Pilipino ay magkawatak-watak. Ayan. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. Ayan, ang linaw-linaw ang sinabi niya, bawal ang naghahari-harian.
You are servant of the people, not their lords. Parang sapul na sapul si dating Pangulong Duterte dito. Alam mo, imbes na tumahimik na kasi. Oh, dahil tapos na ang kanyang termino or yung kanyang pagsiservisyo, parang gusto niya, siya pa rin yung masusunod eh. Diba? Gusto niya, sundin siya ni PBBM sa kanyang mga nais mangyari. Hindi naman po pwede mangyari yun dahil siyempre si Pangulong Marcos, may sariling diskarte yan. Di ba? Payo nga niya, dapat daw, magmura na. Magmura na daw si PBBM, magalit na para daw sumunod sa kanya mga opisyalis ng gobyerno. At pati mga tao daw, sumunod sa kanya dahil nga galit na. Nagmumura na di ba? Tapos gusto niya, wag na daw makipagpatikasan pa sa usaping WPS, yung West Philippine Sea. Kasi tubig lang naman daw yan. Di ba? Tama ba yun? Teritoryo natin yan tapos ngayon pababayaan lang natin. Isa pa, huwag daw papasukin ng ICC. Oo, tama. Dahil nga hindi na tayo membro dito. Nakikita naman natin, nananatili naman yung stand ng ating Pangulo na hindi tayo makikipag-cooperate dito. Pero ayon sa mga eksperto, once na may lumabas daw na warrant galing po sa ICC, hindi pwedeng makipag-cooperate ang ating kapulisan. Oo, sa pag-aaresto, Pero, kung idaan daw ito sa Interpol, nako, yari na. Sabi nila, wala tayong magagawa dahil ang Pilipinas ay miyembro pala nito. Pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, sinimulan na nilang sirain. Ngayon, parang gumagante, siyempre may mga kakampi rin o kaya mga kaalyado rin itong si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan naiinis na. Ang totoo niyan, napakarami na pong naiinis dito kay BP Sara. Parang gusto nilang suplakin na. Actually, sinusuplak na nga nila ito Pero pinapalabas naman ng kampo ng mga Duterte na sila ay pinagkakaisaan o kaya sila ay ginugurgur. Ayan. Kaya bumaliktad ng sitwasyon baliktad na. Yung nang una ng kaguluhan, sila ngayon daw yung pabiktim. Sila pa yung nagbumukhang kaawa-awa daw. Okay, yan lang muna mga kababayan. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.